And yes, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World! Ba, na-miss ko po kayo, no? Siguro mga, kailan tayo? Last 1 month pa? Okay, sa akin po, hindi pa rin po ako nakakapag-live, no? Hindi ko alam kung ba't ayaw pumasok sa Facebook at saka dyan po sa YouTube. Okay, so dito muna tayo magtiyaga, ah. Okay, so mainit po ang ating magiging discussion tonight. Okay, so syempre ang atin pong topic, no, 5 po yan ang pag-uusapan natin. Alright, so ito, paano nga ba dapat piliin? Yun pong natitirang 10, no, na magiging bahagi ng 50 greatest players dyan po sa PBA. Okay? And another thing that we're going to discuss tonight is bibigyan namin kayo ng inside story dyan po sa Star Horse Basilan, yung kanila pong application sa PBA. Tuloy po ba to? Gumagalaw po ba to? Diba? O joke time lang? Alright, and also pag-uusapan din natin ang mga suggestions natin for Gilas. I'm sure marami po sa inyo ang, kumbaga, naging disappointed dun sa atin pong last campaign. Pero syempre, no, gusto kong ibalita sa inyo, no, na syempre, no, tayo po'y andi dito para tumulong ho sa national team natin, hindi ho para sa i-divide ho natin yung mga fans at followers dun pong koponan. Kasi parang as of late, parang may mga nagre-request at nagdi-demand na rin, ano, na ito pong si Coach Team ko na ipalitan, di ba? So, hindi dapat ganun, ano, muna sa ngayon. Pero sabi nga natin, Coach Team, magdagdag ka na kasi ng player pag na-injure. O, di ba? Yun nga. And of course, pag-usapan natin ang finals preview. Okay? Ginebra versus Talk and Text. Sensya na kayo, medyo nawala ho ako sa limelight ng sports, no? I mean, not me, no, in the limelight, but kumbaga, nawalan ho tayo ng, kumbaga, connection sa sports dahil na busy po tayo sa mga trabaho natin. Katunayan nga po, kagagaling ko lamang po sa isang trabaho natin. Okay, so discuss na po natin lahat yan, mga kaibigan. At syempre, marami pang iba. Huwag po kayong aalis. Ito po ang Playback Live with Snow Badwa. Don't go away. Okay, baka gusto nyo gumimik-gimik, ha? Putahan nyo ho yung The Old Times Bar dyan po sa may Timog. Okay, kaibigan ho natin yung mga may-ari niyan. Boss Bien, Boss Raymond Ang. Okay, misa nga, boss, makakadalaw dyan, makakanta-kanta rin, makapag relax. Okay, wala pa rin po tayo sa Facebook. Alright, wala pa rin, no? Ayaw pang i-live ng Facebook up to now, no? Yan ho yung naging problema ng Facebook lately, no? Parang ayaw ho nilang tumanggap ng third-party app sa kanila pong pagla-live. Okay, hindi ko alam kung bakit. I don't know. Alright, so maya, i-try ko na lang ho kasi syempre mas enjoy ho tayo pag sa Facebook ho natin nakikita yung mga viewers natin, no? Pero sabi naman dito naka-live na. Hindi ko alam kung saan. Okay? So yung mga viewers ho natin dito po sa ating playback, no, account, pwede na po kayong mag-request to join the stage para siyempre may makakwentuhan din ho ako, no, at may makatsukaran. Okay? Para hindi lang po ako, no. Si JJ on the move, tahimik na tahimik, ha? Okay? Jason, i-text na nga natin. Saan ka na, oy? Ha? Saan ka na, oy? Text mo din, Denzuko. O, ayan. Ito mga to, pagka wala ako, nag-aaya. Pagka andi dito ako, ayaw naman mga lumabas. Di ba? Okay, request na po kayo to join the stage, no? Tapos magkwentuhan po tayo para
Para may makakakwentuhan ako. Okay, so pag-usapan ho natin ito pong 50 greatest players no, ng PBA. So, ano ba dapat yung maging proseso? No, at sino po yung dapat na mamili ano ng kumbaga ilalagay diyan po sa kumbaga prestigious no na grupo at echelon na 'yan, 'di ba? So, ang dami mga ayan sa baba sina V Pusit, 'di ba, nagsasuggest na si RDO, 'di ba? Si Laser Ninja, si Kula Fish daw. Okay? Tapos sabi nila basta may MVP, sure ball na, 'di ba? So, Noli Locsin dapat din. Siyempre, may ibang mga fans ho dito, no, kung sila ho yung tatanungin, subjective po sila. Pero may mga eksperto po na dapat po, no, na sila pong mamili diyan, no, para meron ho talagang magiging basihan. Kasi alam nyo, di ba, tulad nga po ng pagpili ng mga best player of the conference, yung most valuable player, and magandang gabi sa iyo, Kuya Pops. Marami nagsasabi na, kumbaga, bakit daw kailangan may value yung mga media votes? No, ako hindi ho ako member ng hindi ho ako member ng PBA press corps. No, I've never been a member. No, hindi nila ako tinanggap. Hindi ko alam kung bakit, 'di ba? Hindi ko alam kung ano po yung qualification para kayo po yung makapasok diyan. Kasi kung kayo po yung magko-cover sa ibang beat, sa Malacanang, sa defense, no, sa police, once na inassign ka doon ng organization mo, member ka na ng press corps nila. Okay? Doon lang ho magkakatalo yan pagka po pagka gusto mo maging opisyal. Okay? Kasi syempre magbobotohan ho yung mga members doon. Diba? Sa PBA, hindi ganun. Hindi ko alam kung ano po yung basis nila. Yung mga taga-radyo nga po sa sports radio, hindi yung member ng PBA press corps. Okay, anyway, huwag na ho tayong tumagal dyan. Leo de los Santos, magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagtagay. Okay? So, ito, ano ho ba yung dapat maging basis no, sa pagpili po ng 50 greatest players? Kasi ayaw na ho natin sana sigurong maulit dito, no, yung katulad po nung nangyari noong pong panahon, nito pong 40 greatest players nung pinangalanan, maraming na miss out, 'di ba? Maraming hindi ho na ilagay, marami hong kumwestiyon, 'di ba? Marami pong nagtanong, "Oh, bakit nandiyan 'yan? Ano karapatan 'yan?" Marami hong mga kumbaga umalma, 'di ba? Marami pong nagalit. Okay? So ang tanong ho diyan, paano ho ba natin pipiliin yun pong 50 greatest players, yung dagdag ho na 10? Okay? So, siyempre, sa ngayon po ang sinasabi nilang basihan, dapat may MVP ka. 'Pag MVP ka, sure ball ka na. Kasi hindi lahat po pwede mag-MVP. O, tama nga naman, 'di ba? Kasi sa 12 teams, ilan po 'yon? Sabihin mo na na tag-15, so 150, 180 players, ikaw yung pinakamagaling, 'di ba? So, tama na nga naman na 'yon, 'di ba? At least for a year, 'di ba? Sa isang season, ikaw yung pinakamagaling. So basically, andun ka na sa level ng mga nauna sa'yo, 'di ba? Pero tama si Delta Pineda eh. I'm sure hindi si Boss Delta to, no? Sabi niya dapat may impact to the game, accolades, team success, 'di ba? Dapat binabanggit din diyan yung PR, 'di ba? Yung relationship with the fans, 'di ba? Yung kanya pong pagiging role model. Kasi pag nasama ka sa 50 greatest players, ibig sabihin po niyan, isa kang ehemplo, 'di ba? Isa kang anong masasabi natin doon? Isa kang kumbaga dapat tinitingala ng marami, 'di ba? Pag nasama ka kasi ano 'yan eh, 'di ba dala-dala mo na yung PBA sa iyo, isa ka ng isa ka ng legend eh, 'di ba? Ng liga dahil nga sa kumbaga kasama ka na doon sa mga best of the best, 'di ba? Yung mga immortals ng Philippine basketball. 'Di ba? Gano'n eh, 'di ba? Gano'n. Pero ito po ang tanong ngayon natin diyan, mga kaibigan. 'Di ba? Paano ho natin papangalanan yun pong susunod na 10 considering na yung last natin, ang dami pong mga na-miss out, 'di ba? Arnett Wadles, yung mga 'yan. Sino-sino pa ba yung mga hindi nasama diyan? Ito yung sikat na sikat, si Nelson Aceitono, 'di ba? Oh, ang dami niyan eh. Sino pa? Sige, comment kayo diyan. Sabi ni Teddy Boy, si Nelson, si Jeffrey Carrias o Danny Sigel. Kung tutuusin nga po, no, walking mismatch si Danny Sigel nung panahon niya, doon sa mga nakapanood po, ako talagang, alam nyo, ang ganda nga po ng pag-asa natin sana sa Asian Games noon, di ba? Kung hindi nga lang po talaga na-injure, di ba?
garbage basketball na yun naalala ko yun 'di ba? Dumakdak pa yata siya o umatake sa basket, 'di ba? Tapos ayun, nga, 'di ba? Okay, so ito yung mga 40 greatest players natin Johnny Abarrientos in alphabetical order to Bogs Adornado, ayan okay yan, Renato Agustin, si Atuyan, Francis Arnaiz, Ricardo Brown, Alan Caidic, Hector Calma, Philip Cesar, Atoy Ko. Ito yung napangalan ito mga nabanggit kong una, karamihan dyan, kasama nung 25. Yun po yung original And then Jericho Diniera, Kenneth Doremdes. Ayan, may nagsabi, hindi raw kasali si Kenneth. Kasali si Kenneth. Okay, nag-MVP na yan Tapos Bernie Fabiosa, Ramon Fernandez, Danny Florencio, Abet Gidaben, Freddy Hubalde, Robert Jaworski, Jojo Lastimosa, Lim Imbeng, Samboy Lim, Noroni Magsanok, Vergel Meneses, Manny Paner, Alvin Patrimonio, Benji Paras, Daniel Defonso, Willie Miller, James Shap, Asita Olaba, Eric Meng, Kelly Williams, JJ Helterbrand, Jimmy Alapag, Mark Agiwa, Arwin Santos, Jason Castro. Ayan, yung mga nauna kong binanggit. Bago si Jason Castro, puro mga nag-MVP yan. Mark Pingris, ito ho yung mga kinwestiyon nung pinangalanan yung 40 greatest players. Mark Pingris, Kerber Raimundo, Chito Loizaga. Okay, siguro si Marlo pwede mo na ibigay, no? Yung kanyang pagiging 40 greatest players. But then again, kung ikukumpara mo ho siya doon sa mga nauna sa kanya, syempre, di ba? Kasi kumbaga ito, kaibigan ko si Marlo don't get me wrong, kaibigan ko si Marlo. Pero kung ikukumpara mo, sa katulad ni sino ba? For example, sina Nelson Aceitono, mas mayroon naging impact sa game yan. Di ba, kayang-kayang bumuhat ng laro niya mag-isa Di ba, si Marlo nun, at times, di ba, umiiyak po yung mga fans ng Ginebra kasi kahit papano, hindi po niya mabuhat May pagkamalambot Di ba? So, matangkad lang talaga, tsaka may konting agility. Di ba? Pero, in terms of being dominant, hindi rin ho ganun Di ba, nung panahon ni Marlo. So, ewan ko lang di ba? Kasi when you pick the 40, alam ko sa totoo lang yung 25 greatest players, walang masyadong nag-question dun Kasi parang tama yung naging pagpili dun Ewan ko lang yung mga nanonood ngayon ng mga may edad, di ba? Yung 40, dun na ho nagkaroon ng question Di ba? Tsaka dapat ano ho yung magiging basehan? Yan ho yung pag-usapan natin ngayon. Sige, comment ho kayo sa baba. Ano ho yung mga dapat pa maging basehan? May mga nagsabi na impact to the game, 'di ba? Yung kanyang ano pa yung mga sinasabi kanina nito mga viewers natin? Yun, impact to the game, accolades, tsaka team success, no? Yung naging success, impact to the game yun. Syempre, nag-champion. Okay? Ito si Teddy Boy, ito yung gusto ko i-point out. Sabi niya, dapat hindi na active player. And then yung attitude, yung MVP. Okay? Ba't parang walang gusto sumali sa akin mag-live ngayon? Hindi na kayo sanay na nagla-live ako. Dadalasan na ho natin ngayon. Yung pong pagla-live natin. Okay? Dadalasan ko na ho. Okay? Para naman po, lagi ho tayong nagkakakwentuhan. Kasi nakakalungkot din ho na, syempre, namimiss ko din ho kayo Hindi ho ako plastic pero namimiss ko din po kayo. Kasi, no, busy na rin ho tayo. Tapos, syempre, parang nalulungkot din ho ako pagka, baka na naman sabihin na naman ng mga kumag dyan, si Isno, halatang halata. Sabihin, di ba, na more on engagement lang. Wala ho akong pakialam sa page ko kung pumasok ko kayo o hindi. Pero syempre, pag nakita ko na nagiging malungkot, matamlay, doon ho pumapasok sa isip ko, nako, teka muna, baka mamaya yung mga tao sanay na nang wala ako. Di ba, syempre, nakakalungkot din naman ho yun. Di ba? Kasi, kumbaga, ang tawag doon, parang nasasanay na kayo nang wala ako. Di ba? Ito na si JJ on the move. Buntik na ho ako masanay nang wala siya. JJ, magandang gabi sa'yo. Kumusta ka na, Idol? Magandang gabi. Gusto ko sa Idol. Kumusta po? Balita ko kanina, naka-live ka, Idol Parang ayaw mo na ako samahan Hindi Hindi ganun. Pero ito si JJ. Nalate ako, ngayon ko lang nabasa Oo nga, si JJ on the move po, regularly nagla-live po siya. Ako natutuwa ako kasi kahit papaano na-inspire natin siya na pumasok ko sa ganito. Sabi niya, kinakarar ko na bossing yung pagbablog. Sabi niya, wala naman mawawala Especially that, ako, I vouch for the credibility of JJ. Although minsan, questionable yung kanyang mga statement, gaya ng Ituri. Pero, di ba, ay iba pa rin yung basketball fan. Sa perspective niya as basketball fan, di nyo kasi pwedeng ikumpara sa amin nila Boss Dodo yan. Kasi kami, alam namin mga insider stories. Nagsubaybay kami dati, matagal na, nalalaman din namin yung nangyayari sa loob. Ito si JG, syempre umasa lang to sa mga write-up na nangyari dati, di ba? Yung mga nalaman niya, yung mga nadinig niya, nabasa niya, di ba?
But nonetheless, JG, magandang gabi sa'yo. Kumusta ka na? Ba't parang pinutol Magandang mo yung gabi. pagla-live mo para samahan ako ngayon, JG, ha? Bakit ganun? Well, Unfair kasi sa actually, boss no, kararating ko lang nagkaroon ako ng lakad kanina, so kararating ko lang. Bumili lang ako oo. ng dinner ko. So, Mhm. okay lang na mag-live tayo ngayon. So, pasensya na ngayon ko lang kasi nabasa yung post mo sa Facebook. Oo. Ikaw Hmm, nga nag-inspire sa'kin na bumalik na, idol, eh, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo nung isang opo. araw, eh, si JG parang tinanong niya ako Actually, tapos marami sabi ko, nagtatanong "Pare sa busy." akin. Sabi ko, "Busy ako pare." Alam mo sabi ko kay JG, "Mangulangot lang hindi ko magawa, eh." Sabi ko na gano'n. Tapos biglang naisip ko, oo nga 'no, nami-miss na rin tayo ni JG, nami-miss na rin natin yung mga viewers. Ayan tingnan mo ang tamlay pa ng viewers natin, oh. Ta's nag-iba na yung system ng ano, ng playback, ayaw pumasok sa YouTube. Anyway, so JG, anong take mo dito? Ano ang maganda, ayan na rin si Kuya Pabs, ano ang Hmm, magandang maging basihan, no, batayan ng ating oo. mga PBA officials para pangalanan yung susunod na 10? O ikaw ba, kayo mga viewers, tanungin ko kayo, Hmm, sang-ayon po ba kayo na i-rewrite natin yung buong 50? Kaso nga nakakalungkot naman for their families dahil hmm, kasama na siya sa 40, tutulog yes. na siya, napapanaginipan yung pagiging 40. Tapos biglang binago natin, ang dami nawala, 'di ba? Mm, So sana, 'no, yung pong naging definitely may pagkakamali po yung 40 greatest players na pagpapangalan, ha. Trust me, hmm, may pagkakamali po 'yan, 'no. Dapat hmm, ho itong sa 10 na ito, mga kaibigan, ito hong sa 10 na ito, dapat 'wag na ho tayong magkamali dito. Kasi somehow kung meron ho tayong yes. nailagay na 3 o 4 na butaw, 'di ba, i-correct na natin, 'di ba? Andiya-diyan na Hmm, sila, eh, 'di ba? So, kung hmm, nandiya-diyan na sila, habulin na lang natin yung iba na supposedly deserving maging part ng 40 greatest mm. players, 'di ba? So, kayo ba sang-ayon ho kayong i-rewrite? Kaso ano mga repercussions nito, JG, pagka ni-rewrite natin 'yan, 'di ba? Well, actually ang repercussions niyan ano, una muna repercussions niyan ano, Sir Snow, is yung kahihiyan ng PBA kapag nagkamali sila. Oo, correct. Oo. Yes, Mahirap na tapos i-rectify 'yun. Oo. yes, tapos yung effect nun dun sa families ng mga basketball players, yung mga retired. So, merong matutuwa, merong maiinis. Mm. So, hindi maganda maging implication nun. Pero sa akin siguro, bago nila implement yan, pag-aralan nila maigi. Mm. Oo, Mm. kasi Sir Snow ano, Eh, eh, paano ano i-implement? Ano i-implement na sinasabi mo? I will say yung i-implement siguro Sir Snow yung yung committee na tama talaga doon. Yung mismong Mm. marunong sumala. Hindi yung hindi yung kung ano yung pabor do sa commissioner, yung gano'n. Hindi, dapat yung all angles. Mm. Yun dapat ang Oo, kailangan. Yun ang oo. nakikita ko So, magandang option. dito sa bago na 'to, sa bago na 'to? Opo, oo. Oo, oo. O tapos? Actually siguro naman once na na-evaluate yon ng tama, siguro naman, actually magiging effective 'yan siguro. And I hope siguro sana yung makukuha nilang mga tawag nito, itong mga committee people na isasama sa, ang tawag dun, greatest players of 50, siguro sana hindi magkakaroon ng implication dun sa league. And then dun sa kredibilidad ng liga, pati yung mismong mga players mismo itself na yung matatanggal or yung madadagdag. Mm. Oo. Ayun, ayun lang naman take ko kayo, Sir Snow, yun lang ang napapansin kong ano, na Mm. magiging implications, and then maganda maging dapat maging, supposedly, hakbang doon sa Mm. proposal ng PBA. Okey. Alam mo JG 'no, kanina nag-post tayo ng Chika Babes 'no, sa page natin. Ang daming mga nagtatanong. Mm. Sabi, boss sino yung ano, yung pinost mo na chicks?" Sabi niya, "Anak mo ba yun?" Diyos ko naman kayo, paano ko naman naging anak yun 'no? Kamukha ko nga. Hindi, joke lang. Si Ma'am Nika yun 'no, yung Ma'am Nika magandang gabi sa'yo tsaka kay Alvin tsaka kay Mm. Maika. Nanonood sila sa atin ngayon. Okay, anyway, sa kabilang linya na rin si Kuya Pabs. Kuya Pabs, namiss kita. Magandang Kuya Pabs, kumusta ka? Hello, magandang gabi po sa iyo diyan, Idol Snow Payo at Boss JC. Oo Ay, nga, eh. hello. Oo Kaya nga. Paps, na-miss ka din namin. Oo nga. Yung mga Hello. viewers natin, pagka gusto niyo kaming samahan tatlong itlog 'no, go ahead 'no, click niyo lang po yung request to join stage 'no. Mababa tayo ngayon kasi hindi tayo makapasok sa Facebook tsaka sa YouTube. Pero ikaw Kuya Pabs, Mm. bago ko rumatrat ng akin ano, tapos bilisan na rin natin kasi kanina pa tayo dragging yung topic na 'to. Sabi Mm. ni PH Anthony, MVP is a must, ang daming di pa deserve do'n.
Oo nga. Tapos sabi ni Leo De Los Santos, good PM, Kuya Paps. Kuya Paps, ano masasabi mo? Paano dapat piliin yung next? Ayan, ikaw. Kailan ka pa nag-start manood ng ano? Ng Mula PBA? bata. Mula bata. Siguro nung 19 high school hindi days. mo hindi mo kung bata kasi ako bata pa lang ako nung Oh. nagsimula na ako manood ng PBA. Naabutan ko nun sina JJ Helterbrand, mga bago pa Ay, nun. ako Bata idol, yung sila ayan, Mon Fernandez, mga nagsisimula na ako diyan. Oo. Kaya naabutan ko na rin 'yan. Pero ako idol, dapat Sabihin mo anong taon? Anong taon? siguro mga 1985, 84. Akala, tumawad pa na 10 taon Parang tumawad ka pa ng 10 taon, ha? 'Di ba? Kuya Paul. Oo. Kasi pero ano dapat proseso? Hindi dapat may written. May mabay siya, may mga requirements. Kumbaga ito baga ang ating sinusundan. Tsaka pangalawa idol sorry napag-usapan naman yung politics. Sana wag daanin sa politics, palakasan. Hindi ko kilala. Tapos wala namang hindi naman ganun ka-impact sa PBA. Yun agad ang isasama mo sa 50 sa 50 greatest or doon sa tinatawag nilang greatest. Kaya diyan nagkakaproblema dahil nga dinadaan mo na nila sa iba sa San Miguel or mga kilalang team na nasa paano naman yung potential ng isang player. Kaya tama rin naman sinasabi ng iba na Pero madala mo muna. Pero Halimbawa, Kuya Paps, layo mo muna ng konti yung camera mo, puro ilong mo nakikita namin Parang gusto ko na halikan lips na yan sige go. mukhang humihina kasi yung audio ko idol. Pasensya muna. Wala ako kasi sa aking CPU. Yun ang iniisip ko diyan. Sana naman, wag na muna nilang daanin sa politics kasi ang lumalabas yan palakasan Kung medyo mahina-hina ka, hindi ka nakadikit sa PBA board, ewan ko kung mapapansin ka. Kagaya nga ng laro dati na Asaytuno, di ba? Nakita mo natin kung paano mag-impact yan sa PBA dati. Totoo, wala kasi sa idol ng yung parang hindi siya mahilig makibagay sa mga makisama sa press corps. Hindi yan ganun si Asaytuno dati, pero tingnan mo laro yan. Tsaka may mga nakaaway na Bombay yan na malakas, makapangyarihan totoo dati. po. Totoo idol, hindi ko alam kung sino yung Bombay na yun Malakas yan maglaro. Ang problema nga lang, hindi siya ganun ka-appeal. Wala man lang siyang palangis-langis or wala man lang siguro sa ganun lang siguro. Kaya may requirements. Magbigay na ng PBA. Itong gusto naming tingnan. Ito na may papel akong binabasihan. Hindi lang basta-basta siguro na ito na kayo na greatest dahil nga malapit kayo dun sa kung saan kayo nauulingan, di ba? Idol, sorry yun lang ang comment. Antibyan na. Nauulingan Parang gusto ko na makadinig ng kundiman sa mga pananalita mo. Pero anyway, so JG, bago ako magbigay ng pananaw, yung mga viewers natin, ano yung magandang dapat gawin sa pagpili nitong next 10 members of the greatest players of all time ng PBA? Diba? Okay, Boss JG on the move. Ano masasabi mo? Sorry. Ang masasabi ko dyan is take ko lang lagi May selfie pa, halatang may chicks Hindi, pinipicturean kita. Pinopost ko yung pinopost ko tong live natin ngayon sa sa Snowbomb. Anyway, regarding sa take natin doon, lalo na yung mga regarding kay Neso sa Itono and the rest na i-add nila, the possibility, ang take ko lang dyan is this, pag-aralan maigi, pag-isipan, and then of course bumuo ng isang committee na talagang hindi in favor on certain teams or certain companies itself. Basta ito, hindi may impluwensyahan. Yes, oo. Dapat yung based on sa lahat na naging performance ng players, pag-aralan maigi. Yung mga ganon. For example, mga ibang pang players na hindi pa talaga nare-recognize, yun, idagdag nila doon, pero magagaling na players. Yun. Okay na yan. Okay, so Okay ito si Kuya Pabs. Pero yung maraming championship, dapat kasama rin yun. Kaya lang, when you say championships, di ba? Pag hindi ka nang talaga nag-base sa stats, more on a team play yun, di ba? Kung greatest player, di masasama na si Jerwin Gaco dyan, di ba? Ayun na nga. Si Yebonel. Ang tanong nga, idol dyan, kung ano nga yung basihan, hindi ko mo ba lagi kang nasasama sa championship kagaya na binanggit mo si Gaco. Sino ba mga parang ito si Aguilar naman ngayon, kasali ba nila yan? Yung Raymond Aguilar, kung mo ba parang batubalan na rin ng
swerte sa Barangay Ginebra. Yun naman ang punto natin doon. Sana naman, kagaya ng nabanggit ni Boss JG, Idol Snow, magbigay sila ng yung talagang konkreto na kung ano ba talaga ang gustong gawin ng PBA sa mga greatest. Hindi naman kasi kung mo greatest ay lagi ka na pasasama sa championship, greatest ka na. Tapos kagaya nga ni JJ, sorry JJ yung binanggit mo si Tonichi Ettore, nakita ko rin maglaro yon pero hindi naman talaga nandun lagi Pero, sa taas yung kanyang team. Eto na lang, tanongin natin yung mga viewers natin. Sino pa yung sa tingin ninyong deserving? Tapos explain nyo. Mga dalawa. O kasi ganito, si Gary David, ganito. O ayan, si Jumbo Bulado, ganito. PJ Simon. Ako si PJ Simon nga, tingin ko pwede yan eh. Kasi yung naging impact niya, contribution siya, parang si Scottie Pippen yan eh. Di ba? Oo. Si Manny Victorino, ayan. Si Dondon Ontiveros ba kasama na? Wala pa si Dondon Ontiveros dito, di ba? Yung impluwensya niya. Di ba? Siya yung isa sa mga naging dahilan. Nandyan din? Wala. Kaya dumami yung Kaya dumami yung mga inspired na maglaro na. O di ba? Yun dapat yun kasama yan eh. Yung marami kang nahila. Marami kang naimpluwensyahan, di ba? Na maglaro ng basketball, di ba? More so pumunta sa PBA, di ba? Okay, okay na kayong dalawa. Ako naman. Tapos lipat na tayo ng next topic natin. Okay? Sige. Sige, bago po ako magbigay ng aking pananaw, mag-mute muna kayong dalawa. I'll just pause for a short break, no? Babalik po ako agad. Huwag po kayong aalis para nyo na pong awa. Saglit lang po. Saglit lang ito. Oh! Ayan, sandali. Isa po ako sa nasama sa tupad na ni JP. At yung pong naibigay sa akin tulong na ipandagdag ko po sa pangnegosyo po namin. Sa tulong po ng negosyo namin, nakakapagtabi po kami ng tubo namin, napagawa po namin yung bahay namin na hindi na po namin hinanap kung saan kami kukuha ng pambayad sa gumagawa. Sana po pala rin na manalo ang GP Party List para po marami siyang matulungan na katulad namin na gustong magkaroon ng kahit na maliit na puhunan. Okay, salamat po sa GP Party List. Ayan, kaibigan ho natin yung si Boss Rurik. Tapos inaanak pa ni Boss Frank. Hindi ko pala na-full screen. Ulitin ko lang i-full screen ko lang mga idol Panoorin ulit natin ang GP Party List 132. Nung nabagyo po kami, na-wash out po kasi kami noon. Isa po ako sa nasama sa tupad na ni JP. At yung pong naibigay sa akin tulong na ipandagdag ko po sa pangnegosyo po namin. Sa tulong po ng negosyo namin, nakakapagtabi po kami ng tubo namin, napagawa po namin yung bahay namin na hindi na po namin hinanap kung saan kami kukuha ng pambayad sa gumagawa. Sana po pala rin na manalo ang GP Party List para po marami siyang matulungan na katulad namin na gustong magkaroon ng kahit na maliit na puhunan. Okay, gandang gabi sa'yo, Boss JP Padiernos. Okay, so ito na. Ako na magbibigay ng statement natin, Okay, ito po gaya na sinabi ko kanina. Sana po, yung PBA... Okay, so sana po yung PBA, pag nagpangalan po sila ng mga bagong members ng 20 greatest players, ay ng 50 greatest players, so down to just 10 na lang po yun, no, mga kaibigan. Ang pakiusap po sana natin, wag na hong daanin sa politika o palakasan, na kesyo bata ho ni ganito, ni ma-impluensyang opisyal, di ba? Kumbaga parang tinatanggal na ho natin no? Inaalis na ho natin yung kredibilidad noon pong liga. Yun pong value, yun pong kumbaga sanctity noon pong award na yan. Kasi hindi ho lahat po pwede maging member niyan. Ayan Hindi po lahat ito. Hindi po lahat po pwede maging member dapat niyan. Kumbaga pilim-pili na lang, best of the best, parang Gilas, di ba? Ngayon nga lang yung Gilas natin. Di ba? Ang dami yung mga players na hindi na talaga deserving 'Di ba? Yan yung problema sa ating mga Pilipino 'Di ba? Parang
Kumbaga, kung malakas ka, 'di ba, sa management, 'di ba? O gusto kang pasikatin, gusto kang kumbaga i-mold, 'di ba, into something bigger, no, eh, ila-line up ka agad, gagamitin ka ng gagamitin. Alam niyo, ang dami ko nga akong kakilalang mga basketball player no, na hindi naman deserving, pero nabigyan ho ng break. Wala rin ho nangyari. 'Di ba? Ang dami ko rin nung kilalang basketball player na mga mahuhusay, pero hindi ho binigyan ng break. Dahil una, hindi niya kasundo yung management, no? Tapos, hindi niya kasundo yung coaching staff. Si Simon Enciso nga lang, kalaban niya yung coaching staff. Tingnan niyo, wala na siya team. O, di ba? So, sana po unahin talaga natin at alisin yung tama ka, Biposit, alisin muna yung politics. Di ba? Pangalanan na ho natin, i-correct na ho natin yung mistake ng previous awarding nito pong 40 greatest players. Ito sa 10 na to, piliin at salain na ho natin ng tama. Now, if you're going to ask me, si Junmar ba, si Scottie Thompson ba, dapat magkasama na agad sa 50 greatest players? Kung ako ang tatanungin ninyo, hindi. Alam niyo kung bakit? Eh, hindi pa naman ho tapos yung mga career nila eh. Marami pa ho silang pwedeng patunayan. Now, if we're going to talk about the 60 greatest players or 75 greatest players, sure ball, nandoon po sila. Di ba? Kasi kung hahayaan natin na pumasok agad sila Junmar, sabihin natin, Junmar, 7 na nga yun, dapat na kung iba-iba yun, dapat siya yung, yun nga ho ang masakit eh. Kung si Junmar po, hindi kumuha ng 7 MVP, di ibig sabihin, 7 na naman ng mga di wala na ho talagang puwang. Yung mga iba na hindi ho nasakay sa biyahe ng 40 greatest players, ang dami pa po, no? Dun sa 40 greatest players ang na-missed out. Yung mga nagbigay po talaga, no, ng lasting legacy dito po sa liga, nagkapag-contribute po na maganda sa liga, nakahila po ng tao, nakahila po ng mga fans. Di ba, nag-contribute na maganda sa kanilang mga teams. Kasi kung tutuusin, no, yung mga ganyan, yung mga awards ho na yan, na greatest players, di ba? Parang ano yan eh, parang katulad kunyari, Manny Pacquiao Memorial, parang ginawa nyo na ho agad ganun eh, di ba? Kasi habang active ka pa, 'di ba, habang buhay pa yung career mo, no, may chance ka pa to make it even better. Eh paano ho yung mga retired na? 'Di ba? So meaning to say, pagka pinayagan niyo hong pumasok o kumbaga maka-join din sa 50 greatest players yung mga active, walang-wala na ho talagang chance yung iba, 'di ba? So ito ho, nothing against Junmar, nothing against Scottie and the rest na nakakuha po ng MVP the previous years, no, the previous the previous decade. 'Di ba? Pero ang sa akin ho, bigyan na ho muna natin ng chance, i-correct ho muna natin yung 40 greatest players. Ang dami po, maling-mali. 'Di ba? Maling-mali po yung 40 greatest players. Ngayon, kung meron hong 4 doon o 3 na hindi deserving, hayaan na natin sa kanila 'yan. Bigyan na natin sa kanila 'yan kasi magiging magulo pa. No, parang sitwasyon ng politika ngayon sa Pilipinas. Kung i-rewrite pa ho natin yung 40 greatest players, saka idadagdag ho natin yung 10. Sa ngayon po mga kaibigan, i-reserve na lamang po natin yung last remaining 10 slots doon po sa mga retired na pero nakapag-iwan ng lasting legacy dito po sa ating liga. 'Di ba? I-decide na ho natin 50 greatest ho 'yan eh. 'Di ba sa 50 greatest player na, ang dami na nga pong gate crusher diyan eh. 'Di ba? So i-correct na natin ho itong 10. 'Di ba? Kumbaga sa biyahe ho ng jeep mga kaibigan. 'Di ba? May 3 hindi deserving dun sa pwesto na 10, 'di ba? Ngayon ho, yung natitira hong 5 pwesto, piliin niyo na ho yung mga nagmamadali, 'di ba? Yun po mga may importanteng lakad, hindi ho yung manliligaw lang o kaya maglalakwatsa lang, 'di ba? Ewan ko lang kung ayaw ng PBA na ganyan. And then, yung pagpili po nitong 10 na ito, mga kaibigan, kumuha ho tayo ng mga neutral personalities, 'di ba? Hindi ho yung mga naiimpluwensyahan at hindi ho lalo yung mga maiimpluwensya. Dapat ho dito yung liga mag-hands off ho sila sa pagpili. Ministerial lang sila, subaybayin lang nila. 'Di ba? Tapos piliin nila and then timbangin ho nilang mabuti. 'Di ba? Timbangin lang ho nila na mabuti kung tama ba yung desisyon nito 10 na to, 'di ba? Ay, kung yung beauty pageant nga ho, 'di ba, nagagawa nila 'yan. Sana ho maayos ho natin itong pagpili na to. Kung ako tatanungin ninyo, Junmar, Scottie, and the rest of ng mga nag-MVP before the last 10 years, huwag na muna nating ilagay. No, dahil definitely with those MVP titles, no, talagang shoe-in na ho sila na makapasok sa greatest players. It's just that hindi muna dapat ngayon kasi they have to make the extreme sacrifice para doon ho sa mga players
no, yung mga greats natin na hindi ho nasama sa 40 greatest players na talaga naman pong questionable yung pagkakapangalan, 'di ba? Yan, i-rectify na lang ho natin yung liga na yung pagkakamali ho, no, quote unquote, ng liga 10 years ago. Ngayon ho natin i-correct yan. 'Di ba? Sa 50 great, actually yun nga po yung 40 greatest players, hilaw na hilaw ho yun eh. Saka nakakita ng 40, 'di ba, nag-celebrate. Eh ako ho nung nag 40 years old ako, hindi ko pinansin eh. 'Di ba? Sa 50 ko ho, ayan, maghahanda po ako. 'Di ba? Sa 60 ko, ayan, maghahanda ho ako. Yung 40, 'di ba? Life begins at 40, sabi nga nila. Pero hindi po yan worth celebrating, 'di ba? Oh, so yan ho, 'di ba? Tama? Tam? Okay, anyway. Kayong dalawa talaga. Okay. Okay. 35 pa lang ako I agree talaga doon sa sinasabing mo, Sir Snow. Na dapat kailangan salain maigi, and then hindi dapat basta kung sino man yung MVP sinisikat. Ngayon, agad mo ilalagay, ano? Kailangan masusing pag-aaralan talaga, pag-aaral talagang gagawin. Salain maigi. Oo. Yun Kaya ang magiging take ko doon. Kaya nga, itong 50 greatest players, ayan, idagdag ko lang ha. Ito pong 50 greatest players, sana maging daan po ito ng PBA para bigyan ho ng pagkilala yung mga deserving na long retired na hindi ho nasama doon sa tinatawag natin na 40 greatest players. 'Di ba? So, ayan. Tapos piliin nyo mabuti yung mga members ng committee ninyo. Ako tatanungin nyo ako kung sino-sino. Wala ho ako idea. Trabaho nyo na ho yan. 'Di ba? Pero syempre dapat ang ilagay niyo ho diyan yung mga talagang matagal nang nakasubaybay sa liga. Yung mga hindi ho mababayaran, yung hindi ho maiimpluwensyahan yung kanilang desisyon. Sige, magbigay ako isa, Boss Dodo Katakutan. 'Di ba? Credible 'yon. O sino hindi sang-ayon? Boss Dodo Katakutan, 'di ba? Hindi ho nababayaran 'yan, 'di ba? Anthony, dapat subjective, dapat objective. 'Di ba? 'di ba? Okay. Anyway, lipat na ho tayo ng topic natin. So, ito, bilisan na lang ho natin yung program natin. Okay, so ngayon, JG, gawin natin, try natin mag-araw-araw tayo, pero isang oras na lang. Siksikin na lang natin sa isang oras yung Sige. program natin. Di ba? Okay? Pwede. Okay, so next topic natin, Idol, is itong Star Horse. Okay? So, itong Star Horse, ang gulo ho ng sitwasyon ng Star Horse no? Ang dami yung mga bali-balita, di ba? Ang dami yung mga kumbaga espekulasyon. Ang dami yung mga news reports, 'di ba? Ang nagsasabi na kesyo tuloy na, kesyo hindi pa, 'di ba? Kesyo ganito ganon, 'di ba? So alamin ho natin, no, kung ano ho talaga yung lagay, no, nito pong Star Horse, no, at ito try kong hilahin si Boss Jackson Chua para straight from the horses. Si Boss Jackson Chua, tayo ho una nag-interview diyan a few months back, 'di ba? Dito sa ating program. Ngayon sikat na sikat. Team owner, Jackson Chua. Okay. Diba? Ganun na yung datingan ngayon ni Boss Jackson Chua di ba? So, try kong hilahin si Boss Jackson. Ba't ba? Tulog lata yung boses ko, boss. Bakit ba? Okay. Anyway, so habang hinihintay nating sumagot, ito po si Boss Jackson Chua. Baka nasa meeting mo ito. Alam niyo naman, pag team owner. Di ba? So, kayo, ano tingin ninyo? Kuya Pabs, dapat bang papasukin? No, itong Star Horse, no? At kumbaga bigyan ng reset yung kuponan ng Terra Firma. Pwede kasi nga medyo iba yung image na ano ng Terra Firma. Sana naman kung pumasok naman si Star Horse ba yan? Star Horse. Apo, yan ba yung sinasabi nila na pwede kang maging alternate governor? Sorry, Idol. Nako! Wag na. Gulo. Hindi ako papayagan. Si Delta nga, hindi pinayagan. Ako pa. Di ba? Kaya nga, yun. Pero ang sinasabi ko dyan, Idol, kung halimbawa naman, para naman maiba yung imahe ng PBA. Kasi doon sa mga, alam naman natin, na ginagawa lang pitikan, kukuhanan lang ng kung ano-ano mga magagandang laro para iangat doon sa kanilang mga pinapaborang team. Okay naman sana yung Star Horse. Sana naman mag-ano sila na yung talagang independent team na maging sila. Sa bagay, naniniwala naman pa ako sa binabanggit ng mga heads nila or mga nagmamay-ari na hindi sila magiging farm team. Maganda rin naman yon. Kasi yung image ng PBA, Idol, mukhang hindi na ganun kaganda tingnan, na hindi na yung mga potensyal na mga laro ang meron.
Ang pinag-uusapan na lang dito, kung sino yung magaling at maraming pera, yun kayo ang laging nakakaangat. Pero wag naman sanang ganon. Kasi nung unang panahon, idol, nung panahon na nanonood ako dyan, wala yung ganyan eh. Kasi balance ang takbo ng team. Hindi yung red ball, hindi naman ganon kaano ang red ball, pero umaangat yung laro. Ano bang tawag doon? Shell, gumaganda ang laro. Hindi naman lahat halos laging si ano na lang, SMC na lang, o kaya si team Pangilinan lang ang naririnig mo. Pero mas maganda pa rin talaga yung mayroong mag-compete na yung papasok na team, lalaban ako. Hindi ako para pick upan o kuhanan na lang ng mga kung malalaking offer meron kayo. Akin lang naman, sana naman ganun tumakbo yung itong Star Horse na team na to. Basketball dapat yung maging pakay, no? Hindi na kung ano-ano pa, di ba? Hindi negosyo, idol. Sorry, idol. Basketball, yung papakita yung potential, yung galing ng player. Nung paano ako nanonood kasi ako, idol, Sorry, shout out pala sa Converge. Ay, mga Converge team diyan, Converge fans namin. Ang ibig ko sabihin, pinapanood ko kasi pag nanonood ako, mas gusto ko nga yung, alam mo ba yung idol, yung magiging jihadista ka na nakikita mo yung laro nung individual, nung kanilang pagiging paano sila dumiskarte. Iba ngayon pag nanood ka, kunyari itong finals na to, alam mo na kung sino magpa-finals. SMC o kaya Pangilinan. Kumbaga no? Kumbaga parang no? Yung ano tawag doon sa English? Scripted na eh. Hindi scripted. Meron yung ni-expect mo na. Ano man na yun? Oo, wala nang natitirang kung para panonood ka ng predictable. Salamat kay predictable. Di ba pag nanonood ka ng sine, yung bandang huli, parang ano kaya susunod na eksena? Wala na, alam mo na, ito na mangyayari. Dito ba? Tama. Akin lang naman po. Tapos ka na ba, Kuya Paps? O gusto mo pa? Sige na ako. Pinapatawa lang kita, Kuya Paps. Pinapatawa lang kita. Okay. Anyway, ikaw JJ on the move. Anong take mo dito? At dapat bang papasukin o hindi ang Star Horse Basilan? Dapat bang harangin o dapat bang i-evaluate pa ng husto ng PBA board, no, yung kanilang application at yung kanilang alam mo, ito lang bigyan ko lang okay ng ng konting back. Nung time ko po as MPBL commissioner, no, hindi ko lahat na nag-a-apply. May mga kaibigan pa nga po ako. Hindi ko hindi ko pinapasok, sumama pa ho yung loob sa akin eh. Why? Kasi sinasabi ko sa kanila, pre, nakita ko yung pasweldo mo. 'Di ba? 10,000 ang isa, yung isa 5,000, yung isa libre pa, sagot mo na yung bahay. Hindi ganoon. 'Di ba? Ang ibig sabihin nito, kung hindi mo kayang bayaran, no, napasweldohin yung isa, dalawa o tatlong player mo, ibig sabihin wala kang karapatan na maging team owner. Kasi unang-una, 'di ba? Diyan na nga papasok ko yung kinatatakutan ko nung araw na game fixing. 'Di ba? So, diyan papasok yung game fixing na yan. Kasi syempre, walang sweldo. O kung kaya nyo kontrolin yung laro, di doon na lang siya babawi. Di ba? Nakuha nyo yung point ko? So, as much as possible, gusto ko nating iwasan yon. Di ba? At saka di ba, the mere fact na hindi mo mabayaran yung player, sasabihin mo, kaibigan mo, di ibig sabihin, wala ka talagang kapasidad. Di ba? So, dalawa ho yung team na yon, no, na hindi ko pinapasok. Pero nakapasok din eventually. Yung kung ano ho yung mga team na madalas ninyo nadidinig na di umano ay nag-game fixing. Ayun, yun ho yung mga yun. Yung isang team na hindi yung makabayad ng mga player, yun, isa ho yun doon. Okay ka na? Okay, batiin ho natin si Kuya Paul. Okay ka na? Teka lang. Sa'yo na. Okay, so, alright. So, may gusto ka pa ba idagdag, Kuya Paps? Sabihin ako sa sinabi mo kanina eh. Go. Yun lang naman, idol. Pwede mo bang banggitin, idol, kung sino ba yung dalawang team? Kasama dyan yung Bicol Oragon ba yun? Yun na! Marikina? Binanggit mo na eh. Binuking niya ni Kuya Paps eh. Binanggit mo na, gusto mo pang sabihin ko, di ba? Pero ikaw, JP. At least ako nagsabi, idol. Okay. Kasi alam ko naman, nasa record naman ng MPBL dati yan, di ba? Mga yan, kinaakusa na game fixing eh. Wala naman tayo magagawa. Yun lang naman. Okay naman tong bagong team. As long as wag silang
pumabor doon sa laro nung pangkalahatan. Sana wag ka maging kawawa naman kung lagi kang farm team eh. Kung negosyo, gusto mo magnegosyo ka lang. Wag yung athleticism, yung kung kakayahan ng player. Ako naniniwala kasi ako. Ang PBA kasi hindi na kayang alugin yan eh. Nasa taas niya yan. Tama yung sinasabi mo idol dati eh. Team A yan sa basketball ng Pilipinas. Kaya dapat yung image mo consistent. Hindi naman yung PBA ka. Papapasokin ko mo ba dyan si Snowbomb? Snowbomb? Si Bamboo, Sino ba yun, idol? Yung nag-3 points sa parang Stephen Curry? O, di ba, bababa yung image nung nung PBA mo. Naman. Kaya nga. Ito. Mahirap naman. Bago tayo magkwentuhan tungkol sa Star Horse, may i-splok po ako, mga kaibigan. May splok ako. Gusto nyo? Parang wala yata akong file video niya dito eh. Teka nga. Sino kaya yan? Tungkol dito, i-splok natin. Teka lang. Matatawa ko kayo sa kwento nito. Teka lang. Baka ano mangyari dito? Baka mamaya lumabas pa to sa sa mga diary bukas eh. Tapos unahan na naman ako eh. 'Di ba? Ito ho siya ha. Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo, sandali lang. I-splok ko sa inyo. May nakakatawang, hindi ko alam kung nakakatawa o oh my God po kayo sa kwento nito. Teka lang, ang tagal lumabas eh. Hindi ko kasi makontrol yung system ko kasi tayo eh. Ang tawag dito? Naka OBS lang ako eh. Ayan. Ito lang, hinihintay nyo lang ha. Hindi yan, splok to, ka-splok to. Gusto niyo ba madinig? Kung sino yung i-splok ko? Ito, ipopost ko siya. Yan. Ayan, may splok po ako tungkol dyan. I-splokin ko mamaya ako. Wait nyo lang, kukwento ko sa inyo. Okay, so Gigi, may gusto ka bang i-share? May gusto ka i-share? Sige, konti lang ito regarding sa Star Horse, no? Yung sinasabi mo kanina tungkol sa Star Horse. Sa akin ang unang yung magandang side muna, no? Magandang side dito is may new team. It's good news. May papasok na new team. Refresher. Yes, may bago. Magandang yun. Magandang balita yun to the fans. Pero ang problema is the board. Yung board. Bakit? Kasi kapag hindi nila type yung team at yung team owner, hindi nila papapasukin yon, di ba? So medyo pahihirapan nila yon. And then the second thing is kailangan kaya ba i-sustain nung Star Horse yung team na yan ng matagal? I mean, pangatlo, kaya ba niyang ipakita na talagang independent team siya? Yun yung mga tanong eh. Yun yung mga tanong doon. Yun yung mga tanong at yun yung problema. No? Kasi ang daling pumasok sa PBA. Basta may pera pero yan yung trabaho ng PBA. Dapat may due diligence sila. Di ba? Kasi kung ikaw nga mag-apply ka nga ng credit card, i-check ka pa eh. Di ba? Ika-character investigation ka pa. Bago ka mag-loan doon sa one gadget eh. Cash ni One. Basta yung gano'n. Di ba? Yung nakikita nyo sa billboard. Di ba? Aalamin pa nila. Hihinga ka ng mga number. One diba? cash. Cash one cash. Okay. Sige, Sir Snow. Okay. Yan na. Sorry. Hindi pa sumasagot si Jackson pero online eh. Okay. Pero alam mo, Sir Snow, meron akong i-add lang. For me, no, sa akin isang option din, sa halip na Star Horse yung ilagay doon, I guess i-acquire na lang ni parang yung franchise mismo kunin ni Mr. Chua, pero under Terrafirma pa rin siya. Yung pangalan, sabihin, yung franchise lang mismo, yung mismong pangalan, babayaran mo yung pangalan, yung copyright ng Terrafirma sa halip na Star Horse, yung itutuloy mo lang as reset. Isang option din yun eh. So, mas maganda rin yun. Para at least doon, hindi hawakan ng ibang teams na, for example, SMB or MVP teams. Ganun ba?
at least mabigyan pa ng pagkakataon kung yun isang option yun pero I mean to say it's only an alternate option. Pero para sa akin is hindi talaga maganda yung yung lagi kami bagong team dahil para mapagtakpan mo yung alam mo yun, yung yung pagkakamali ng PBA. Hindi Ah, hindi maganda kasi hindi lalong sasama image ng PBA doon yeah. Tapos in the end after few years mabebenta like Tanduay, like ano pa bang teams yun? Yung Tanduay, itong Air 21, yung mga ganon. I mean to Mm. say it's parang okay, may bagong team pero yung credibility ng PBA parang ano ba yan? Wala nagtatagal. Di ba? Parang ang bumababa lalo. So it means to say, bababa lalo ang sales nun. Mm. Yung impact na gano'n. Kung ituloy na lang yon, bayaran na lang yung brand name, tapos under ni Sir Chua, and then, or anyone who want to buy the franchise, ituloy na lang yung name na yon. Tapos pero same team, wag galawin. At least doon, iba na yung financer lang. Kasi sabihin, ang Pero- point ko, iba yung financer. Pero isang tanong lang, JJ, anong ipinaglalaban mo dun sa statement mo na yon? Anong dapat? Ano yung gusto mong Sa itumbukin? akin, iba lang yung iba na yung humahawak ng Terrafima, yun na lang. Mas maganda pa yon. Mas maganda pa Aha. yun kasi iba yung basta financial backer lang Sino na- kailangan mo Sino na dapat? Anyone, kung sino man sa kanila, kung willing naman din yung Star Horse for that, hindi gagamitan na name Star Horse, pero to become a financial backer na lang talaga na Hindi, ang problema mo dyan, Brad, pagka hinayaan mo na may financial backer yung isang team, kumbaga gagasta siya, di ba? Tapos wala naman siya mapapala, di ba? Hindi siya makakapag-promote. Yan na pumapasok yung mga illegal, di ba? Diyan na papasok ngayon yung mga hindi naman ako nakaprant dito, bababuyin ko Okay. tong kupunan na to. Hindi masisira yung kumpanya ko, di ba? Walang mawawala sa akin, di ba? Meron ako mga dummy. Ayan, diyan na papasok yan. So, Yan it yung means to ano say, niya. parang yun yung pinaka-repercussion, no? Kumbaga parang I guess, may credit card ako pero ikaw yung nakapangalan. O edi hayahay, 'di ba? Swipe dito, swipe doon, ganun ang gagawin ko ngayon, 'di ba? Nakuha mo? Tapos, 'di ba? Bahala na. Actually, ang sinasabi ko lang dito is an option. Ito tulad dito sinasabi Noy 24 hindi ko rin nalalaman sinasabi ko. Actually, alam ko nga yung sinasabi ko kasi you give the option itself para mabawala yung yung credibility, hindi masira yung credibility ng PBA itself Kasi pag palagi kang bago ka ng bago, lalong bababa ang ang imahe mo nun. Papangit yung image ng PBA lalo. Kasi may bagong team nga, pero hindi naman magtatagal yan. Yun yung masakit doon. Hindi, ang problema mo nga kasi, 'di ba? Ano yung kung kunyari ikaw, gusto mo ba mag-finance ng team? May kumpanya ka ba ngayon? JG? Well, May kumpanya? actually, May negosyo ka? wala naman. I'm just nag-working lang. Freelancing. Sige, kunyari may 100,000 ka, 'di ba? Tapos ikaw meron kang JG Espacol, okay? Okay, nandun na tayo, okay. Ayan, may team itong si Kuya Pabs, 'di ba? Pablings, basketball team, 'di ba? Popondohan mo 'yon, 'di ba? Pero ang sumisikat yung Pablings, 'di ba? Yung Pablings bar, 'di ba? Okay lang ba sa'yo 'yon? Na ikaw yung sumusuka ng pera tapos si Pablings bar yung sisikat, 'di ba? Kasi hindi kasi feasible na kunyari, Terra Firma pa rin yan, pero may ibang nagpi-finance. Mali yun. Alam mo yung sa MPBL, may ibang mga teams diyan, Renta nga Tapos nagiging questionable yung kanilang mga nagiging campaign. Alam mo kung bakit? Kasi ginagamit sa di umano, no? Sa kabulastugan. Kasi hindi sila masira man yung imahe ng liga, hindi sila Hindi naman amin yun, pakialam ko diyan. Di ba? Nakuha mo? So yan yung magiging yan yung mga magiging downside nung kumbaga sinasabi mo. Hindi sa kinokontra kita ipinapaliwanag. Opo, yan okay. Oo. Kasi if ever kasi yung sinasabi mo naman kasi Source No, tama na ka naman doon. Pero for example, gusto mo na tahimik ka lang po you're doing great on financing and then nakikita mo naman is kikita. Why not? Pero pag hindi, na talagang I mean, for example, ang questionable kasi pero for me, ang questionable kasi doon, boss, ano yung motibo mo para mag-team owner ka, di ba?
siguro wag na natin bigyan ng Oh, yes, pagkakatuloy. okay lang, oo. Pero sa akin lang it's an option lang binibigay ko is an open-minded if ever na Mm. I mean to say kasi kailangan natin is being open-minded on all things no. Pero Okay. kung Magano lang ganun ang tayo. mindset mismo nung kapwa natin, I mean yun ang impact itself na doon sila nakikinig, that's okay for me. Wala namang problema doon. Kung open-minded ka, sumali ka na sa ano, sa ano tawag doon? Ano tawag doon? Yung open-minded ka ba? Di ba? Yung mga ganun. Okay. Ayan, alam ko na yan. Pyramid scam. Okay, anyway, okay lang yon. I'll give you an option, hindi dahil sa, for example, Pyramiding ata yung contradicting iniisip lahat-lahat ko, Idol or Snow, something. eh. Okay lang yan. Pero for me, it's Open-minded, in matter of business kasi, ikaw, kung gusto mong popularity, sige. For me kasi, maging simple ka lang eh. Ayun, basta ang importante, kumita yung team mo. Yun. Oo, tama. At kilala yung team. Okay. Anyway, so ako naman, kayo ba, may mga komento kayo? Ang question ko is, dapat bang papasukin yung Star Horse? At ano yung nakikita ninyo magandang rason kung bakit? Pero in fairness kay Jackson, kaibigan ko yan. So, alam ko na kung iniisip po ninyo magbebenta, hindi po niya gagawin. Diba? Idol Snow. May tanong ako. Go ahead, Kuya Ano ba Paps. tawag dun? Ano ba tawag dun sa ano yung idadagdag nila yung team? Hindi ba pwede sa PBA yan? Dagdagan nila na lang ulit. Ipasok na lang yung Star Horse. Terra Firma, ipilit mo. Ikaw lang. Expansion. Mga CB po na pa tayo tinutulong sa mga expansion. Ang problema expansion team. Tama, expansion team. Yes, okay. Correction, yeah. Ang problema mo kasi, pag nag-expansion ka, dapat dalawa. Kasi hindi pwedeng 13 teams, hindi pwedeng 15 teams, dapat dalawa. Yes. Diba? Kailangan, it's kailangan is dalawa now, sir. Ngayon, hindi pa ba ngayon, ang tanong ko sa inyo, hindi pa ba nadala yung PBA na the last time na nag-expansion team sila? 3 yun. 3. Tignan nyo yung pumasok ko noong 2014, Blackwater. Terra Firma. NLEX na binili po yung R21. Ano nangyari doon sa 3 na yun? Yung Blackwater po, Kesyo Farm Team daw ng MVP Group. Yung Terra Firma, Kesyo Farm Team daw ng San Miguel. Yung NLEX, kesa Farm Team ng Tokendex. Di ba? Buti nga ho ngayon, yung MVP Group, nung binabakbakan natin, tumawag sa akin yung isang official. Hindi na magalo yung NLEX kasi tinitiran nyo eh. Di ba? Ngayon kung magdadagdag tayo ng 2, gagawin nyo 5 yung farm team pag hindi ho kayo nag-ingat, di ba? Alam nyo, pinakamaganda, naligaw na tayo sa inyo, JG, tsaka ako. Okay na. Alam nyo, ito na, since, napag-usapan na natin yan, ang pinakamaganda kong gawin dito ng PBA siguro, para maging competitive ulit yung team, yung liga. Okay? Is, sana po, gawin na lang nilang regional. Sige, palawakin nyo yung mga kasali dyan. Makipag-tie up na lang kayo sa MPBL. Kasi pag natalo si Manny ngayon, pababa na naman ang pababa Pero sana, wag naman. Okay? Baka tuluyang mamatay po yung liga na yan. Mas malaki ho yung gastos kesa sa ROI. Diba? Alam nyo yung ROI? Rest o iyot. Diba? Diba? Pero, diba? So, makipag-tie up sila, tapos hayaan nyo yung sister team. Huwag nyo na hundagdagan yan. Ikalat nyo ngayon. Gumawa kayong 3 division. Hiwalay-hiwalay nyo yung mga sister team. Diba? Tsaka nyo ngayon paglabanin yan in the finals o in the playoffs. At least na, kahit pa paano, wala kang binentang team na eliminate mo yung sister teams, yung bangis ng mga sister teams. Diba? Yan na lang ang way dyan eh. Diba? Since may 3 kang sister team yung San Miguel, may 3 sister team yung MVP, diba? Gumawa ka ng 3 grupo. Pag iwahiwalay mo sila, tsaka mo pagbakbakin. Diba? Kung paano nyo pagbubunuin sa playoffs yung mga 3 grupo na yun, problema nyo na yun. Diba? At least, diba, na-eliminate mo yung epekto ng sister team doon sa mga torneo. Kasi, tingnan nyo, hindi makakalaban. Ano yun? Sino nagmumura? Sorry. Itong minalaglag kasi sorry. I'm very sorry. Hindi kayo, sorry. Nagulat ako, JJ. Iba yung boss. Akala ko may demonyong pumasok. Anyway, yung Star Horse po, hindi sumasagot si Boss Jackson. Ano kaya nangyari dito kay Boss Jackson? Dito natin tawagan. Okay, para matanong muna natin siya. Para
Anyway, wag na. Baka hindi pa po siya ready to talk. Ito yung pinaka-latest sa Star Horse, no, mga kaibigan. No? So, madalas ko siyang tawagan itong si Mr. Bobby Rosales. Ayon ho sa aking mga kuliglig, ano, at sinasabi, Jackson, tuloy na natin pirma. Huwag kang uurong, ha? Huwag kang aatras, ha? Pero ako, sa tingin ko dito, yung PBA ho, gusto na ho talagang i-eliminate ito pong Terra Firma. Diba? Unang-una, baka may galit na ho kay Bobby Rosales kasi natanggal ho si John Cardel. Tapos na-trade po si Jordan Heading. Diba? Tapos si Gio Alvarez din. Gio Halalon. Ba't pala si Gio Halalon? Mapapasin nyo nga po, ubus na yan eh. Wala na hong laman yan eh. Diba? So kumbaga parang ito ang mangyayari dito is gusto na lang maalis yung Terra Firma at yung mga grupo, no, mga kaibigan. Nito pong sa Terra Firma diyan. Yung mga latak ba nung grupo po nito si Mr. Pepito Alvarez. 'Di ba? So, yun lang siguro nakikita nilang pinaka-viable among the applicants kasi po, Zamboanga Valientes, Family's Brand Sardines, tsaka po yung Star Horse. Yung Star Horse, nakita nila, competitive sa basketball to, muntik nag-champion sa MPBL, kung hindi lang una default. Siya yung pinaka may basketball background di ba? Tsaka bukod doon dyan, si Jackson Chua po kasi, marami po siyang connection doon sa mga Koreano na mga investors. No? Actually, pati yung Star Horse, maraming mga investors po yan ng mga Koreans, no, na they're also into casinos. Ganun yung katindi. Okay, yung SGA po, ayan sa mga nagtatanong, parang galit nga po sa PBA, di ba? Kasi mantakin ho ninyo. Press con po ng tungkol sa 50 years, 50 greatest players, logo, di ba biglang itatanong ho ninyo yung campaign doon sa Dubai. Na, alam nyo, ito sa totoo lang ikukwento ko ho sa inyo total, tapos naman di ba? Tapos naman okay? So kung tinatanong niyo po, mga kaibigan, kung ito pong strong group dapat pumasok sa PBA, tingin ko po hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit kayo naman yung may-ari ng strong group, sasama ho yung loob ninyo Isipin ho ninyo ang topic 50 years na PBA, logo launch ng PBA, tas ang pag-uusapan niyo, pupulutanin niyo po yung strong group na nag-decide pong mag-back out doon sa semifinals, battle for third, 'di ba? Na dapat hindi naman hindi naman na talaga nilalaro. 'Di ba? So kahit kung kayo yung yung may-ari, 'di ba? Tas lalo na kunyari bilyonaryo pa kayo. Syempre pag bilyonaryo po kayo, 'di ba? Mas lalo kayong mabilis mairita. Ba't ako ginaganyan? 'Di ba? Ba't ako Hindi, 'di ba? Kasi kung tutuusin, yung strong group, kung tatanungin niyo ako, no, to be fair, may mali ho dahil hindi nila nilaro. Kaso decision nila yun They want to make a statement. Sino ba gumasta? Sino ba nagbayad kay Boogie Cousins? Sino ba nagbayad doon sa mga player doon na sinalin? 'Di ba sila yung gumasta? Wala naman ho sila talaga makukuha sa tournament na yan Wala naman ho silang pinopromote na talagang brand. Nakalagay ho ba yung Sus Coffee? Hindi. Nakalagay ho ba yung Farm Fresh? Hindi. 'Di ba? But then again, passion ho nila yung basketball. So, ang nangyari po dun sa Dubai na yan, yung niluto po sila, at alam nyo naman kahit yung ibang mga teams dyan na dumadayo, basta hindi ka Middle Eastern country, iluluto ko Kung wala pong isa na mag-iingay, habang buhay ho mangyayari po yung ganyang, kumbaga, kalakaran dyan. Diba? And sana, no, ito pong ginawa ng strong group na to na sakripisyo, no? Na kumbaga, tinayaho nila yung pangalan nila Diba? Yung tinayaho nila yung kredibilidad nila. Sana magkaroon ho ng bunga yan. Kasi hindi naman din ubobo yung international community Yun po mga nakasubaybay ho sa Asian basketball. Alam naman ho nila na nagkakadayaan dyan. Ngayon, siguro yung ginawa ho nitong strong group, di ba, natuwa pa sila. Buti na lang, may isa nang nagreklamo, may isa nang tumayo, may isa nang tumindig. Di ba, may isa nang nag-ala Duterte. Di ba? Yun ho yung siguro yung hinihintay natin magiging bunga niyan. Yung next na Dubai. Hindi natin alam kung i-invite pa ho nila yung SGA. Pero at least, ito pong SGA, they were able to make a statement na puta, hindi nyo po pwedeng gaguhin. Di ba may isa pang PBA official nagsabi, hindi tayo mga Pili, hindi tayo umuurong. Di ba? Hindi tayo umuurong. Pero yung nagsabi ho na hindi tayo umuurong, parang sila ho yung mga yung, di ba? Yung hindi lumalaban ng patas. Di ba, lumalaban ba? Hindi ka talaga uurong kasi hindi ka lumalaban ng patas. Di ba? Pero yun nga po, no?
yung sa PBA po, mga kaibigan, na sinasabi ko sa inyo, unfair din ho kasi yung nangyari. Kung ako man ho yung taga-SGA, hindi na ako mag-a-apply sa PBA. Wala na akong pakialam sa inyo. Di ba yung gano'n? Kaya nga baka tinabangan na rin ho sa conversion dahil dun eh. Kasi ho, di ba, hindi naman ho topic. Kasi ako, ilang beses ho ako nag-host ng PBA event eh. Pagka ho press ko nun, ang kabiling-bilin, walang hindi topic finals ha, walang hindi topic all-star ha, sa mga tanong. Ba't dun ho pinayagan? Di ba? So, ibig sabihin nun, may motibo. Di ba? Di ba? Oh, ha? Oh, ha? 'Di ba? Kasi parang hindi naman nila ka-close kabilang grupo 'di ba? Kaso ang tanong ko dito, ba't di ho tayo mag-unite for basketball? 'Di ba, SGA doing their thing sa mga international tournaments, PBA and the other teams na involved sa PBA, they're doing their thing sa international tournament tulad ho ng Gilas. Ba't di ho tayo magkaisa, magtulong-tulong ho tayo, mag-pool po tayo ng ating resources? Hindi ho yung nagdi-divide-divide ho tayo. Na may ginawa, inintay niyo gumawa ng pagkakamali ito pong SGA tapos i-magnify ninyo. Mali. 'Di ba? Maling-mali, 'di ba? So ayan, imbes na may bago kang aplikante, 'di ba? Nga, 'di ba? Na-gets niyo ako? Nga, 'di ba? So imbes na mag-benefit po yung PBA, nga, 'di ba? O tulad ko ba ako, binan nila. O teka muna, ba't pa tayo napunta doon sa pagkakaban ko? Okay, lipat na ho tayo sa topic. Siguro bukas na natin pag-usapan yung Gilas. Pag-usapan na muna natin ito pong PBA Finals between Talk and Text and Barangay Ginebra. Kayo ba? Ano ba sa tingin niyo? May chance ba na ito pong Talk and Text makaulit? Ayan, sabi ni Vipo si TNT N6 daw agad. O ikaw, JG on the move, ano masasabi mo dito? Ginebra versus Talk and Text. Yun bang Ginebra? Yung bang Talk and Text, kaya nilang umulit sa Ginebra? Ilan na to? Pangatlo na to pag nagkataon, di ba? Oh. Di ba? O yun bang Ginebra makakabawi ngayon dahil they have the tools, no? Sabi nga nung kaibigan ko, hindi, iba yung Ginebra ngayon kasi may Troy Rosario, may Jeremiah Gray, tapos meron pa silang Jamie Malonzo. O meron pa silang Holt, 'di ba? O tinanong ko sino magbabantay kay RC, si Holt, tsaka si Malonzo, kaya na 'yan. O ikaw anong tingin mo doon? JG on the move. Well, I guess sa tingin ko, no, it's very interesting kasi marami ding it's going to be a challenge for TNT kasi mayroong mga injured sa kanila, no? Like Jason Castro. So, I guess siguro medyo magpaplano si Coach tawag to, Coach Hot Reyes. Thank you. Sorry. Pati ako na-blanco ako dun. Sorry. Si Chot Reyes, regarding this, magpaplano siya dyan. And I guess siguro tama nga iba, sabi nga nila, there's a possibility na maging mahaba yung serye. Yun. Ito. Pero, ito pinakamaganda dito, mga kaibigan, ha. Ito magandang pustahan dito ng MVP group tsaka ng San Miguel group. Alam niyo kung ano? Kung sino mag-champion, siya magko-coach ng Gilas. Ang premyo. Natawa ako dun, sir. Pero, okay, I mean to say, it's an exciting series talaga. Exciting series. Bilog ang bola kung sino man mananalo. Pero, I guess, siguro mga 50%, siguro 50 to 70% chances nga siguro possible na makaulit. Yun. Pero I guess it's talagang bilog ang bola. Depende rin Depende, no, how the preparation din also ng Ginebra, no? Kasi not just all because of the talent, Okay, meron silang mga Jamie Malonzo ngayon, nakabalik ngayon. Meron tayong Roy Rosario, it depends yan Depends on sa laro, the game, the show, no? Kasi itong fans to, a lot of surprises Yun ang masasabi ko lang, a lot of surprises. And then, I would say it's a long series siya. Maaaring umabot siya ng Game 6. Yun. Yun ang take ko po. Oo. So Game 6 ka. Para kanino? Well, I guess siguro it's on Ginebra. Ginebra, I guess. Ginebra. Kumbaga, ito pagka nag-champion yung Talk and Text dito, papalapit sila sa Grand Slam, ha? Tandaan nun ninyo, laging sakit ng ulo ni Chot Reyes sa mga SMC teams. Kasi dati mag-Grand Slam siya ng 2012. Di ba? Naharang siya ng Petron. Ito, pagka nag-champion siya rito, Grand Slam na naman yan. Di ba? Okay. Yes. Pero ikaw, Kuya Pabs, ano masasabi mo, Kuya Pabs? Laliman mo ng konti, yung i-share mo. Go. Yes. Kuya Kuya Pabs, Pabs. mic mo. Nakamute ka? Nakamute Hindi, mahina yata yung signal niya. Ang antay ko dyan, Idol, nakikita ko lang yung Game 3 nung Rain or Shine ng versus
Token Kung text, kung, idol. kung ganun na kaano ngayon na kapagod ngayon si RHJ sa laro na 'yon, sana wag ano sa kanya 'yon, wag tamaan siya ng ganung pagod eh. Mm. Ewan ko lang dahil nga nagkaroon ng 'di ba ano 'yan Muslim ata 'yan si RHJ. Nag-ano siya noon, parang fasting. Pero mananalo diyan ang token text. Pero ang factor kasi diyan, yung Jason Castro idol. Si Ah. Jason Castro, maganda siya Sino mag si ano ng Kuya Pabs, sino si Jason? Sino si Jason? Si Jason Gonzalez ba? Si Gigi on the move? Jason Nakalungkot. Jason Castro. yung Sabi ko, kaya stratang nag-iisip ba yun ko, idol? Jason, ha? Okay, okay. Si Jason sorry idol kasi medyo may ang ano ko ngayon, medyo may maganang konti ang aking ngipin. Si Okay Jason lang. Castro kasi idol, ang isa sa mga masasabi kong facilitator ng token text ngayon. Ano siya pag nandyan sa loob, Siya yung siya glue guy. nagpapahirap Parang siya alam mo, sino ba yung idol yung sa San Miguel? Si Hector Calma. Naalala ko panahon ni Hector Calma. The stabilizer, the director. Yeah? Yes, oo. Magaling yun Kaya lang, nung nagka-injury siya, na-injured nga siya ngayon, baka isa yun sa mga pagkakataon naman ni Hinebra. Lalo't nadagdagan yung kanilang height ngayon, kagaya ng nandiyan na ngayon si Troy Rosario, at may Malunzo tayo, may pag-asa na. Pero nga, sabi nga, kami mga idol, Kuya Pabs, malapit na sa Grand Slam. Kuya Pabs, teka lang, sino naman si Malunzo? Sino yun? Malunzo? Ano na yan? Sa amin yun, idol, yung mahaba ang malalakas ang lungso, yung ibig sabihin, maalon. Masabi doon. Malonzo, Balonzo. Si Malonzo. Yun. Alam ko na, yan yung kumakandidatong congressman ng Nabotas ba yan? Or Caloocan? Pero anyway, okay, pero ano pa? Pero sa tingin mo ba, JG, magiging factor? Ito yung mga viewers natin, tanongin ko kayo. Sa tingin niyo ba magiging factor yun pong pagbabalik ni Malonzo, tapos andyan na rin po si Jeremiah Gray? Magiging advantage po ba yan for them? Tapos meron na silang Troy Rosario against Token Text? JG? Well, I guess siguro in small way kasi recovering pa siya, no? Pero hindi ko minamalit yung kakayahan ni Jamie Malonzo, but after the injury, recovering pa siya sa tawag Jeremiah Gray. Slight advantage nakikita ko meron, pero hindi pa masyadong ganun kasi yung ganun yung 100% yung kanilang yung kanyang capability. So I mean to say, it's may advantage on the part against Token Text, pero I would say ang pinaka main factor dito, yung pag-usapan natin dito is yung the point guard slot It will be I mean to say kailangan mag-step up sa Token Text. Who will be matching? Si Stingray, di ba? Yeah. He needs to step up. Aside from that, siguro si Ryan Reyes to step up. Pero ito, sabi ni Bipusit, kaya bang i-triple team ng Hinebra si RSJ? At hindi kaya ma-open naman yung dami shooter nito. Yun ang problema nila dito. Di ba? Pagka ni-triple team ka, may open yan. Lalo na the likes of Ryan Reyes, Ray ng Batak, and the rest, no? Lalo na si Calvin Octana, no? I guess siguro talagang, I mean to say, it's kailangan pag-isipan maigi muna ng Pero ako, pre, tingin ko, yan ang gagawing niyan decoy nitong si Coach Chot papadribulin niya ba? Kasi RSJ pa magbaba ng bola nito para i-triple team open yung mga shooters. Yes, oo. Ang mahirap din to, kaya tama si Wilson TM pick your poison. Sige, itali mo si RSJ, gawa na may mga locals, di ba? Mas masakit po yun. Kasi pagka na-motivate yung mga locals, di ba, sumali sa scoring spree, mas malaki problema po yun for Hinebra, di ba? Yun nga, kalamangan nitong Token Text lineup. Kasi pare, pwedeng pumutok kahit sino, di ba? Yes. Di ba? Ayan, tama si Ray Ariz, walang off night sa depensa dahil wala pong off night yung opensa ng Token Text. Magaling yung Chot Reyes di ba? JG, ano ba yung gusto? Well, actually, yung isa pang madadagdag ko dyan is it's going to be an exciting series nga, kaya dyan nakikita may disadvantages and advantages It's a matter of tawag nito, it's like a chess game nga. Doon nalabas yon kasi hindi dahil sa players na yung galing, kung hindi yung
the way the coaching staff and then of course the head coach mismo kung paano mag-decide on the game. Ah, correct. Yun ang yun. Ako tatanungin niyo dito mga kaibigan, itong bakbakan na to, tama si Wilson TM, ayan sa comment niya, this is going to be a game of adjustments. Okay? Two of the best coaches in the PBA right now, sila po yung magbabangga. So hindi lang ho ito pagalingan ng players ngayon. Hindi lang ho ito palakasan ng lineup. Pagalingan din po ito ng mga coaches. Okay? Plus the fact, 'di ba? Na meron pong na merong kumbaga grudge match ito eh. Una-una yung Hinebra gusto nilang bumawi, 'di ba? Pangalawa sa side ng Token Tex, si Coach Chotres gusto niyang patanan. Ako magaling na coach, 'di ba? Pinalitan mo ako sa Gilas, I'll take this personal. 'Di ba? Mga ganun eh, 'di ba? Tapos yung mga players, 'di ba na dinispatcha nitong Hinebra. Eh sila ngayon yung sila ho ngayon yung mga nagko-contribute dun po sa kabilang side. Nakuha nyo? Tapos pangalawa, yung Token Tex organization po, masama din ang loob. Tangay na, nakakuha nyo si Troy. Patunayan natin na kahit kay Troy, tsaka sa Hinebra, tsaka sa mga fans, na kung nakakuha man nila si Troy Rosario, wala pa rin silang magagawa. Diba? Hindi pa rin nila kahit tayo kayang talunin. Diba? Ganun yan eh. Yan yung mga istorya ho niyan eh. Ang dami ho, na po pwede maging kwento dito. Diba? Tapos yung mga Kim Ayurin, sino-sino pa itong mga nanggaling sa Hinebra dati. Diba? Na nakuha nila. O yan, Brian Hiruela, galing ho sa San Miguel yan. Diba? O, sino pa yung mga galing sa Hinebra dito? Si Bosotros. Kaya lang, hindi yata naka-line up to ngayon eh. Diba? O. Diba? O, so, marami ho sila mga gustong patunayan dyan. Tapos, syempre, yung Token Tex, ang pinaka-prime motive nila rito is to inch closer to a Grand Slam. O. Tapos, si Poy Eram pa ho. Ayan lang ho, ang magiging problema rito, baka mag-backfire po itong si Poy Eram. Pagka ho ito nawala ho, malamang. No, malamang. Diba? E busitin ho ito din ng mga Hinebra fans para masira. Pag nawala ho si Poy Eram dito, bigla ho sila mawawalan ng haligi dyan. Diba? So, pero yeah, tama ka Ray Aris, no? Kung pressure ang pag-uusapan, mas pressured po ang Hinebra dito. Kasi Token Tex, di ba? Yung Token Tex, champion kami, wala kang pakialam. Matalo kami ngayon sa inyo, may championship na kami. Di ba? Pero mabigat pa rin ho, yung talagang Jason Castro, no? May Brandon Ganuelas Roser pa, nawala. Di ba? So, talagang underman po itong Token Tex. Kaya titignan natin, magdo-double time sa adjustment talaga. Ito po si Coach Chot Reyes. Di ba? Pero, unless may gusto ka pa idagdag, Kuya Paps, may gusto ka ba ikwento rito? Uy. May Wala nangyan ka, pero sige lang, tuloy lang. Ano? Yun lang naman ang akin dyan. Maganda rin naman talaga ng laro na ngayon ng Hinebra eh. Tingin ko Hinebra dyan, Idol. Yun lang. Hinebra. Ako dito tingin ko Hinebra. Kaya lang, ang problema ho kasi dito, no, is kung pagsasabihin nun ninyo, naku, pagod si RHJ. Naku, si RHJ, nakaramadan. Hindi ho factor yun eh. Alam niyo kung bakit? Laspag din ho si Laspag din ho si Brownlee eh. 'Di ba? Kung 'di ba? Kung ang magiging basehan ho natin nag-Japan, no, at nagpokpok yung dalawang player, mas naging pokpok po ito po si Justin Brownlee. 'Di ba? Kasi kumbaga parang maluwang na to, gamit na gamit ni. 'Di ba? Si RHJ ho ang lumalas pag araw-araw, asawa lang niya eh. Itong si Brownlee nilaspag ng Indonesia, nilaspag ng Gilas. 'Di ba? So, yung factor ho nung import, wala na ho yun. Yung posesyo pagod, di ba? Nakuha niyo ako? Ngayon, eto naman ho ang problema niyan. Di ba? Yun pong Hinebra, may bumalik nga akong Malonzo. May bumalik kong Jeremiah Gray. Di ba? Tama? Sino pa yung mga nabalik? Ang problema po dito, ngayon, is hindi ho kaya magulo yung kanilang sistema ngayon. Sinong titira, sinong hawak ng bola, kanino yung last play. 'Di ba? Yan ho yung dapat na map out ng gusto ng Hinebra sa kanila pumain. I'm sure, ayoko i-second guess si Coach Tim Cone, malamang na-address na niya yan. Pero syempre, ito mga player na to, kahit papano, may injury pa. Actually, kung tutuusin napuwersa lang ho yung dalawa na yun na bumalik agad eh. Kasi pa-playoffs na eh. 'Di ba? Where in fact, hindi pa siguro dapat. 'Di ba? So, ito pa ngayon ang problema mo diyan for Hinebra. Okay, sige, magkakagulo sa bola, magkakagulo sa play, sa sistema. Ay paano ho yung takot ka ba ng mga player na yan? At pangalawa, mas lalo ho silang prone sa injury ngayon. 'Di ba? Kasi pinuwersa mo, nakita niyo ho si Anthony Davis? 'Di ba? Yung mga ganyan kasi scientific na ho yung laro ngayon.
Kaya chances are, 'di ba, may pagkakataon ho, 'di ba, na po pwede wag naman ho sana, mag-recur po yung mga injuries nila. At pag nangyari po yun, balewala na po yun. Now, Troy Rosario factor, ano yung magiging factor ni Troy Rosario for them? Siyempre, dagdag puwersa po talaga yan sa ilalim. Yan po yung wala sa kanila last time. 'Di ba? Kaso, sa tingin niyo ho ba hindi kabisado ng talking text yung laro ni Troy? Eh, halos mga kaibigan niya yan. O, 'di ba? O, tas injury pa nga po pala to si Troy. 'Di ba? So, yung factor ng mga sinasabi natin for Ginebra, more than the advantages, 'di ba? Challenges po 'yan for them, 'di ba? O, tsaka pangalawa diyan, syempre, yung tiwala mo sa sarili mo, tinalo mo na ng 2 beses eh. Ando doon po 'yun, 'di ba? Oh. Tsaka itong Ginebra, kita nyo nga, 'di ba, na ospital pa si Brownlee. So napakadami pong factor talaga na kumbaga magdadagdag po ng struggle, no, para doon ho sa team. On paper, malakas po yung lineup nila, 'di ba? Kaso, una, aging, tapos may mga injury pa. Tapos si Japet po, pagka biglang pinasukan po ng Monstars yan, aba, ewan ko na lang kung ano po ang gagawin. Alam niyo po yung Monstars? Napanood niyo yan? Ha? Yung Monstars? Minsan ganun ho si Japet, pinapasukan ng Monstars eh. Di ba? Oo. Ha? Tingin niyo ho ba padadakdakan? Tama ka. Pag hindi nakadakdak, tinatamad. Tingin niyo padadakdakan ni Chotres yan. Baka pigilan na i-prostrate. Ang dali yung i-prostrate ni Japet sa totoo lang. Tingin ko nga po, 50 greatest players pa yan eh. Okay, anyway. So may gusto pa ba kayo idagdag para sa series natin? So ito na lang ha. So ako tingin ko dito Ginebra po ito. Pero hindi ko sila sinasabi na kumbaga parang 80% sure. Siguro mga nasa 55-45 ako dito for Ginebra. Kasi may mga injured eh, 'di ba? Yung token text sana kung hindi na injured yung Jason Castro tsaka yung Roser, 'di ba? Pwede ko sila sabihin sila yung 60-40 ngayon kasi they have the numbers of Ginebra eh, 'di ba? Pero syempre no, kaya yung i-champion to ng Ginebra pero mahihirapan po sila, 'di ba? Oh, yun ho yun. Di ba? Okay. So ano, may dadagdag ka pa ba, JG? Kuya Pabs, bago ko i-explok yung kay Junmar Pardo. Ako wala na. Ikaw, Kuya Pabs. Ayan, may dadagdag yan. Sure yan. Oh, Kuya Pabs. Di, akin lang naman. Kung sinong ma-pride ngayon. Kung sino sa tingin nila. Tingin ko kasi yung Ginebra dyan, pipilitin yan eh. Kasi nga, Grand Slam, nabanggit mo idol eh. Yun ang iniisip nila dyan. Kailangan matalo to. Datatloan mo na ako, makaisa man lang ako. Lalong medyo healthy yung ano nila ngayon. Gray, Malunzo, si Troy Rosario na dagdag. Maganda na rin yan. Pero yung ano nata, yung Roser, ewan ko kung a-activate nila yun idol sa token text. Parang si Brandon parang naghahanda na po ata para kasi malakas din yun sa sentro, di ba? Ano yun eh. Magaling din po yun. I-activate na ba? Parang hindi pa yata available. Alam ko, pero ewan ko lang kung hindi siya na-line up ngayon, hindi siya ma-activate. Kaya nga si di ba, si Malonzo, hina-activate, di ba? Bago nakalaro. Di ba? Kasi pero nagpa-practice na po siya ata. Pero anyway, yun lang naman ang akin. Tingin ko lang Ginebra ito. Kasi medyo maganda nga yung ngayon. Pero wala tayong masasabi pag sinambata, gumanda yung laro ni ng bata kayo doon. Yun pa. Isa pa dito, di ba? Kabisado ni Coach Chotres yung numbers ni Coach Tim Cone eh. Yan yung mga rare players, coaches na kilala ho nila kung paano yung antidote nito si Tim Cone. Isa ho dyan, si Ryan Gregorio. Alam ho niyang talunin yung sistema nitong si Coach Tim Cone. Okay? So ito na yung isplok ko sa inyo. Ewan ko kung oh my God po kayo. Ito po pa lang si Junmar. Hindi ko alam kung na-traumatize siya o talagang natuliro po, no? Kasi kasama niya ho sa eroplano kahapon galing Hong Kong si former President Rodrigo Duterte. So kumbaga parang na-traumatize siya doon sa nangyari, di ba? Doon sa naging gulo kahapon dyan sa airport. No? So, hindi ko alam kung na-delay ho siya ng pag-uwi, di ba? Try kong gawa ng story bukas sa Spin That Pin. Ang dami ko ng utang kay Boss Dodo. Okay. So, yun kasabay niya hong dumating dito sa Pilipinas. Ito po si President, same plane. Cathay Pacific, same plane, same flight, di ba? Di ba? Hindi naman ho katulad yan ng commissioner boss na kasabay ho niyan lumipad ng Hong Kong, tapos ngayon break na ho sila eh. Di ba? Okay. Anyway,
Bukas gagawan ko ng story, Aldrin, ha. Okay, anyway, so okay na kayo, boys? So iklian na lang natin yung program natin, Yes. ha. Mm. Okay, anyway. So maraming salamat sa inyo mga boss, at sinamahan niyo ako bukas ulit. Ano, pwede kayo? It's a date Yes. ba 'yan? It's a date? Sige. Okay, sige. So kita-kita ho ulit tayo bukas. No, hindi ko ho mai-live sa Facebook tsaka sa YouTube ho ito. So i-upload ko na lang po ng link. Yung mga nanood ho ng kanina pa, no, maraming salamat po sa inyo. So on that note, sa ngalan po ni Boss JG on the Move tsaka ni Kuya Pabs at saka ni Denzuko at ng mga viewers ho natin na tumutok sa atin kahit late na. Ako po ang inyong lingkod, Snowbado. Kahit po 1 hour a day, pipilitin na ho natin mag-live ngayon. Kasi sayang po di ba? Sayang po. So maraming salamat po. Thank you. I love you all. Bye-bye.